Kung ginto ang pag-uusapan, isa ang Pilipinas na may nakatagong kayamanan. Sa tuktok ng bundok, sa ilog, at sa karagatan, nakakubli ang mga kayamanan. Dito sa kabundukan ng sakop ng Itugon, Benguet, may isang ilog na dumadaloy na pinagkukuhaan ng yaman. Ito ang bayan ng poblasyon. Sa patuloy na pag-agos ng ilog dito sa Ambalanga River, sa bahagi ng Itugon, makikita ang mga taong ang hanap buhay ay umaasa lamang sa paghahanap ng gintong umaagos sa ilog. Ito, ini-screen namin itong mga bato muna hanggang maalis lahat itong mga bato. Pag itong mga sand ang natira, is-suction namin. Meron kaming pan doon. Doon makuha yung mga ginto. Yan na yung gold pan. Yan na yung nagka-catch nung ginto. Good day, panibagong araw at panibagong lugar na naman ang i-explore natin. Ang pupuntahan nga po pala natin ngayong araw ay ang isa sa mga kilala bilang isa sa mga pinagkukuhanan ng ginto. Ito ang lugar ng Itugon na nasasakop ng Benguet na malapit lang dito sa Baguio. Mula dito, magta-travel naman tayo ng mahigit 2 oras papunta sa mga destinasyon natin. Ngunit bago natin simulan ang ating paglalakbay papunta sa ating destinasyon, ay hayaan niyo muna akong iikot kayo dito sa Baguio City. Ang Baguio City ay isang sikat na destinasyon ng turista sa Pilipinas na matatagpuan sa kabundukan ng Benguet. Kilala ito bilang summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima, magagandang tanawin ng bundok at sariwang hangin. Kilala rin ito bilang mountain trail na nag-uugnay sa Baguio patungo sa iba't ibang bayan ng Benguet at Mountain Province. Kabilang na dito ang Atok. Kilala rin ang lugar sa masasarap na strawberry. Kaya naman sa labas pa lang nito ay makikita natin ang napakaraming binibentang mga strawberry at meron ding juice na gawa sa strawberry at maging ang ice cream nila ay gawa rin sa strawberry. May pretties pang ice cream dito. Bakit po may pretties kayo dito, sir? Para patry nyo muna, sir. Sige, i-try po natin yung strawberry ice cream. So, wow! Mapapansin dito ang iba't ibang klase ng estilo ng pagtatanim ng strawberry. Merong mga nakasabit at merong nakalapag sa lupa. Nakakamanghang tingnan dahil first time ko itong masilayan. Bukod sa strawberry ay dito rin makikita ang iba't ibang klase ng mga gulay kagaya na lang ng broccoli. 150 po yan. Lahat to. 3 piraso. Yes. May lettuce din sila. Tangkay. 3 tangkay, magkano naman? 50 po. Ayun. So grabe, presko yung mga gulay. Pwede kang ikaw mismo yung mag-harvest. At hindi lang yan, dito rin makikita ang samot-saring mga preskong prutas katulad ng orange at grapes at iba pa. Dito rin mabibili ang samot-saring pasalubong na pwede nating bilhin na original na gawa dito sa Baguio City. At syempre, hindi magiging kumpleto ang pagpunta natin sa Baguio kung hindi natin masubukan ang kanilang pinagmamalaking tradisyonal na kasuotan. Sinuotan na tayo ni nanay, di na tayo nakawala. Ayan. So, ayun, feel na talaga natin na nasa Baguio na tayo. Sa aking pag-iikot dito sa Baguio City ay marami akong natutunan at natuklasan. Isa na dito ang mahigpit nilang ipinatutupad na batas. Meron silang coding dito according sa code ng plate number nyo. So kapag Monday to Friday, may coding sila. Saturday at Sunday wala. Mag-iingat ka pagpasok sa mga session road kasi may coding sila. At dahil nga ang Baguio City ay isa sa may pinakamataas na elevation at matataas na pangakabundukan dito sa bahagi ng Pilipinas, kung kaya naman normal na dito ang pagtatayo ng mga bahay dito sa mga burol o kabundukan. Tingnan nyo yung mga bahay dun sa unano, sa tuktok ng bundok, sobrang dami. Ngayon lang ako nakakita ng bundok na hindi mga puno yung tumubo, kundi mga kabahayan. Sobrang dami niya, no?
Kumpul-kumpul. Grabe, amazing. At matapos kong maikot ang ibang bahagi ng lugar dito sa Baguio City, ay dumiretso na tayo papunta sa destination natin. So, nakapasok na tayo ng Itugon. Sako pa rin ito ng probinsya ng Benguet. Ayan, sobrang tarik. Delikado yung daan. May mga area na sira. Naayos pa. Landslide. So, nandito na tayo. Dito na sa baba, marami tayong makikita na nag-gold mining. Okay. Go. Nandito po tayo ngayon sa poblasyon, sakop pa ng Itugon. So, dito ko muna ipapark yung motor ko kasi bababa tayo. Yan. So doon sa baba, may makikita na tayong mga taong naghahanap ng mga ginto o nagmamining. Ipapasok sana natin yung motor dito. Kaso nakabasa natin kung motorcycles are not allowed. Ayan. Tatawirin po natin itong bridge. Ayan. Grabe. Ayan o. Meron na doon. Meron na mga naghuhukay. So makikita natin yung mga connection ng tubig nasa itaas. Kung sa ibang mga lugar, yung mga kagaya ng mga hose na nakasabit ay kuryente yung dumadaloy. Pero ito, tubig po. Ano? Daanan po ng mga tubig, supply ng mga tubig nila. Dito po sa taas nanggagaling at dito po sa taas dumadaan. Baba po tayo. Ayan nga yung tubig oh. So makikita po natin kulay brown na. Hello sir. Vlogger lang po sir. At nang makababa na ako sa ilog, ay laking gulat ko na hindi pala Pilipino ang naghahanap ng mga ginto dito, kundi isang banyaga. Nandito na tayo sa baba ng ilog at nang kakausapin ko sana siya ay tumanggi itong humarap sa camera. Yes? Sorry? I'm not a Hollywood star. I'm just a regular guy, bro. Yeah. I'm only the photo. Okay. Thank you. Okay. Dito sa ilog na to mapapansin natin ang kanya-kanyang diskarte ng mga tao para maghanap buhay, na sa bawat pag-agos ng ilog at pagkuha ng mga buhangin ay makakakuha sila ng mga ginto. Gold panning kung tawagin ang kanilang hanap buhay. Ito yung water pump na ginagamit nila para mag-suction ng gold. Kapag nalinis na nila yung mga bato dyan, ay mag-start na silang mag-suction. Ang ginagawa namin, una nilalagay muna namin yung gold pan. Ito yung gold pan namin. Mayroon siyang screen, may nilalagay kaming sako. Ito yung dating ginagawa nila. May screen, may coconut shell. Ang tawag namin dito, kinukudkud namin yung itong buhangin, kasi dito sa buhangin may mga nasasamang ginto galing dun sa taas pa, dyan sa taas kasi may minahan dyan. Kaya kapag nagre-release sila ng dam, may paunti-unting ginto na naanod. Lalo na kapag malakas yung ulan o kaya may bagyo, talagang may inaanod na ginto. Kaya ang ginagawa namin, ito, nag-gold pan kami. Mga ilang gramo naman yung nakukuha nyo sir sa araw-araw? Ngayon, medyo humina na sir eh. Siguro mga miligram. Sa isang araw, siguro umaabot lang kami ng 0.4 milligram, ganun. So kapag naipon nyo yung isang gramo,
Mga ilang araw nyo tatrabahuin yun? Siguro mga 3 hanggang 4 na araw So, yung trabaho niya. so yung 1 gramo, magkano naman yung binibenta nun sa nakikita mo? Sa presyohan ngayon kasi bumaba yung ginto nasa 9,000 plus yung kada 24 grams. Ang ginto dito sa Ilog umaabot siguro ng mga 6,000 ganun. 6,000. 6,000 kada gramo. Magkano yung pinakamalaking kita mo, sir, simula nung nagginto ka na dito? Kakaumpisa ko lang last year kaya nasa 21 yung unang benta ko. Paano 21? 21,000. Oh, 21,000, mga ilang gramo yun. 3.7. So, meron na po kayong pamilya, sir? Meron na po sir. Meron ni anak? May 2. Dito kayo araw-araw pumupunta? Hindi naman sir. Ito parang sideline ko lang to. Kasi hindi naman sapat yung sinasahod mo kasi sa inflation ngayon ng mga bilihin, ang mahal ngayon ng mga bilihin Kaya kailangan doble kayod. So, kung may trabaho pala kayo, sir? Meron po sir. So, yung dam yan, sir, anong pangalan ng dam na yan? Sang dam sir. Yung sinasabi niyong pag-release doon ng dam? Parang kwan siya Hindi siya dam. Parang dumping. dumping area ng mining sites. Okay. So, kapag nag-release sila, naano dito? Opo. Kasi dyan sa taas, dyan sa Akupan, kung alam mo dyan sa Akupan. Tapos may Balatok Mining Corporation. Tapos dun sa taas-taas, sa Felix. Kaya dito na diretso na yan, papunta ng Binga Dam. Pansin ko, sir, yung ilog dito, parang kumonti. Ganito lang ba yung tubig dito na dumadaloy, parang maliit lang? Ngayon, kumunti na talaga yung tubig. Pero, Anong dahilan, sir? siyempre, matagal nang hindi umuulan August, September, ganun, talagang malakas yung tubig. December, okay pa. Ngayong February, kumukunti na. Ito yung water pump na ginagamit nila para mag-suction ng gold. Kapag nalinis na nila yung mga bato dyan, ay mag-start na silang mag-suction. Bukan namin lahat itong mga bato. Pag buhangin na lang ang natira, isaksyon namin. So itong area mo, sir, marami-rami ng mga buhangin. Oo. Kasi tinanggalan mo na ng mga bato. Buhangin na itong mga ito. Ayun. Pero mahirap lang. Bakit mahirap, sir? Mahirap magtrabaho ng ganito. Pero walang ibang trabaho kaya tiis-tiisin lang. May pamilya po kayo, sir? Meron na po. Pero meron na silang mga pamilya. So bakit niyo pa po ginagawa ito? Bakit pa po kayo patuloy na naghahanap buhay kung meron na mga trabaho yung mga anak niyo? Di ba, sa mga ganyang edad, nagpapahinga po kayo. Kasi dating trabaho ko ito, parang hinahanap ng katawan pag hindi ako magtrabaho. So may nakikita ko dun, sir, na kung nagda-dump truck, yung mga truck, anong ginagawa nila? Mga ano yun, flood control. So napanood naman natin kung paano nila pinoproseso yung mga gintong nakukuha nila dito at kung paano nila nahanap yung ginto dito sa ilog ng Ambalanga River. So doon sa baba ay yung ilog na konektado na papunta sa Agno River. Ayan.